Malambot at hindi pumuputok kahit abutin pa ito ng bukas. Kaya naman i-share ko na nga rin sa inyo yung recipe sa paggawa nito. Sobrang sarap talaga nito at sobrang chewy nga talaga. Kaya naman kapag nasubukan mo to at ibinenta mo, panigurado ako hahanap-hanapin sa'yo to. Simulan muna natin sa paggawa nitong ube filling. Magpalambot lang tayo ng 1 kilo nitong kamote. Kapag malambot na, tanggalin na natin ito sa tubig at smash lang natin. Pwede mo nga rin ito i-grate para mamaya hindi ka na mahihirapan sa mga buo-buo. Add na rin tayo nitong tuka na evaporated milk at kaunting ube flavoring. Pagkatapos haluin lang natin ito ng mabuti at habang hinahalo ko nga pala ito ay dinudurog-durog ko na rin kasi yung ginawa ko dito ay nismash ko lang siya kanina kaya naman sobrang nahirapan talaga ako. Timplahan na natin ito, naglagay lang ako ng kalahating cup na white sugar, kalahating pack nitong Nestle cream at kaunting margarine. Pagkatapos haluin lang natin ito ng mabuti sa paggawa talaga nito ay sobrang sakit sa braso at sobrang sakit sa kamay dahil nga puro halo talaga yung gagawin mo. Sa mga oras nga na to ay paluto na nga pala itong ube at nakulangan pa nga ako sa linamnam nito kaya naman nag-add pa ako ulit dito ng margarine. Makalipas ngayon 2 oras, ito na nga pala ang ating napakasarap na ube. Sobrang sarap talaga nito at sobrang linamnam. Palamigin lang natin yan habang hinihintay natin lumamig, gawin na natin yung para sa ating butchi. Gagamit tayo dito ng 2 cups glutinous flour, 1 cup rice flour, 1/3 cup white sugar, 1 cup water at kaunting ube flavoring. Pagkatapos haluin lang natin ito ng mabuti at nasobrahan nga ito sa water kaya naman nag-add ako ulit dito ng 1 cup na glutinous flour. Haluin lang natin ito ng mabuti at kapag wala ng puti-puti, add na natin dito yung 3/4 cup nitong ube filling na ginawa natin dahil ito yung sekreto natin dito na kahit abutin pa ng bukas ay malambot pa rin. Ayan, halo-halo lang ulit at nakapagbalot na rin tayo pero syempre ipakita ko pa rin sa inyo kung paano ko nga ba ito binalot. I-flatten lang natin itong dough na ginawa natin at maglagay na tayo ng ube filling pagkatapos lagyan din natin ng cheese. Mozzarella cheese yung ginamit ko dito pero pwede yung ordinary lang or di kaya quick melt. At para naman kapag prinito na natin to, itong mga sesame seeds hindi magtanggalan, gawin natin, i-dip muna natin dito sa water tsaka natin i-coat sa sesame seeds. Ayan, kung makikita nyo, kapit na kapit talaga yung sesame seeds, kaya panigurado ako kapag prinito na natin ay hindi talaga siya magkatanggalan. Nagsimula na nga rin pala ako magprito at yung una kong nilagay dito ay 7 pieces muna dahil tinan mo naman ay sobrang lumaki talaga siya lalo kapag naluto na. Malalaman mo naman kapag luto na itong butchi natin dahil parang medyo lumulutang na siya kasi gumagaan siya. Ito na ang ating ube cheesy butchi. Open na natin. Look at that, super cheesy. Wow! Grabe, sobrang cheesy oh. Look oh. Sobrang sarap nito for sure. Grabe, ang init pa nito. Ang sarap ng ube filling na ginawa natin. Akan pakita natin. Ating ube na ginawa. Ayan. Sobrang sarap. Sakto lang yung tamis niya at sobrang linamnam. Kahit wala ng cheese, basta merong ube na ganito kasarap, panalo na. The best talaga yung ube na ginawa natin. Naubos yung ganun kalaki. Tsapa. Wow. Sobrang cheesy. Look at that cheese. Wow. Look, oh. Labasan, oh. Sarap. Grabe, oh, sarap. Ang sarap na ba? Yung masasabi ko talaga yung nagpadala dito sa sarap ng ating ube cheese butchi is yung ating ginawa ng homemade na ube. Kasi ang sarap niya, ang ginamnam.